Good morning guys, and for today's video, tutuloy natin yung rebuild series natin, yung rebuild natin dito sa ating Sniper 150. So currently ito yung status niya after ma-rebuild ang makina. So tinetesting ko yung makina nito, binibreakin ko pa. So ito na yung mga napalitan sa kanya yung sa una nating vlog. So nakita nyo, pinalitan na natin yung pipe, linis na rin tayo ng mga calipers, harap likod, nagpalit na rin ng mga bearing nagpalit na rin tayo ng mga bearing ng mags. Nagpalit tayo ng upuan, ng bar end, yan, yung levers, yung grips, kadena, nagpalit na rin tayo, RK chain yan, yung flange, pati mga bolts, pinalitan natin, yan. And then ito, yung continuation, so after mag-test, so ito yung mga napansin ko na kailangan nating palitan. Gaya na itong swing arm, pina-repaint natin yan kay Defy Customs Bulacan. So ito kasi, reserva ko talagang swing arm kasi dati papalitan ko sana yung swing arm natin dito. Kasi sobrang kalawang na, hindi naputol na rito yung kabitan ng chain cover. So ayan, makikita nyo sobrang kalawang na, kalumaan. Tapos, kaya ikakabit natin to, papalitan natin yung isasabay natin pagpalit ng shock. So ang shock na binili natin is yung Race Power R Pro. Ito yung may adjustment ng spring, compression, tsaka rebound. Meron din tayong RCB na S-series pang harap, and then brake fluid tank para sa likod, papalitan din natin yon, and then yung tire valve, tapos S-series na mga brake hose, harap likod din yan. Tapos papalitan din natin yung mga switch natin dahil medyo maganit na yung switch natin para sa sa busina, headlight, yan, saka signal lights. Tapos ito, side stand extender. Side stand extender kasi medyo na bababaan ako dun pag naka side stand yung motor natin. Itong fluid tank cover sa harap naman kasi nung nasa lang to, yan, tinamaan din to, tsaka to. Then ito, inaantay ko pa yung order ko, papalitan din natin yan dahil bali na yung mga clips yan sa loob. Ano pa? Tapos seat lock. Yung seat lock kasi medyo kinain na rin ng kalawang dun. So, kailangan na rin natin palitan. Tapos ito, bumili na rin ako ng pamalit na chain cover. Yung inner panel sa harap, ito, dito, and then yung cover. Ito naman yun. Tapos yung underneath. And then ito, yung front stay bracket. Ito yung front stay bracket natin sa harap. Kasi yung front stay bracket natin na nakakabit ngayon, baliko na. Kung saan, ito kasi front stay bracket, nakamount din yung, may part na nakamount yung inner panel sa harap, and then yung RM bracket natin, nandito sa loob. So kaya ang hirap ipasok na ito dahil tabingi nga yung front bracket na nandito sa atin. So hindi ko na siya ma-bend kasi parang na siya, mapuputol na. Papalitan na rin natin. Okay, so isi-setup ko muna to. Ang uunahin natin palitan dito yung swing arm, yun yung shock para ma-testing natin. Tapos meron din pala ako, nagpalit din pala ako ng headlight. Bumili ako ng bago. Ito na siya. So ito yung bago nating headlight assembly. So yan, hindi ko na bubuksan. Pagka isi-set up na lang natin, papakita ko. Kasi ito, sobrang naninilaw na. Unahin ko na lang muna yung shock at saka swing arm. Pakita ko na lang sa inyo isa-isa ano yung mga nabuo na natin. Kasi sa brake system natin, medyo siguro hiwalay na video ko na lang gagawin yan. Medyo matrabaho kasi magre-rebleed tayo ng brake fluid. Maybe part 3 na yon. So unahin ko na lang muna yung swing arm at saka yung shock natin, then para ma-testing natin. So nag-prepare na ako ng tools dito. So yung mga alin natin screw ang gagamitin natin sa swing arm size 17-19. Pero meron tayong impact wrench, gagamitin natin yan. Ilabas ko lang tong mga itong bar natin para mas madali natin makalas kabit yung swing arm at saka shock. And then ang una natin kakalasin dito, guys, itong mga panels para ma-access natin yung bolt doon sa swing arm. Tatanggalin din natin tong underneath, and kakabit natin yung bagong underneath natin pagkakabit natin ng shock. And guys, nakalas na natin tong kaha, sunod na natin tong underneath, tapos kalasin na natin tong gulong, tanggalin na natin yung shock muna, tapos swing arm na.
medyo nagkaroon tayo ng struggle dito pagtanggal ng underneath natin. Kasi yung nabili natin underneath pala hindi plug and play. Kasi wala siyang butas para dito sa signal lights. So ang gagawin natin, skip muna natin to. Kasi bubutasan ko pa yung, didiskartehan ko pa yung nabili kong underneath. Bubutasan ko muna para may abang. Para isasalpak na lang. Pagtanggal natin to, isasalpak na lang ulit natin. So unahin ko na lang muna yung shock tsaka swing arm para maayos na natin. Tanggalin ko muna tong gulong. So ito guys, nakalas na natin yung shock. So makikita nyo, ayan. Grabe ng kalawang ng ibaba. Ayan o. Ito yung bolts ng dalawa. So ito yung bolts sa baba. Tingnan nyo naman yung kalawang. Tsaka to. Ito na pabayaan. Ayan o. Another problem na na-encounter natin, hindi matanggal yung ehe ng swing arm kasi nag-stack up siya. Hindi ko alam kung dito sa ano ng swing arm, bushing, or dito na sa mismong chassis. Kinalawang na siguro talaga sa loob. Kumapit na siya. Hindi gumagalaw yung ano, to. Kahit paluin mo ng paluin, hindi siya gumagalaw, na-stack up siya. Ngayon, hindi ko na pwedeng persahin kasi malambot na ano siya, ma-deform. So, yung shock na lang muna siguro i-try natin. Linisan ko muna itong part na to bago ko ikabit yung shock. Okay, so bibili muna ako ng pamalit dito para pag natanggal natin, ano natin, baka dalhin ko sa ibang shop na pwede magtanggal nito. Ayan, nilinis ko muna konti para mabawas-bawasan yung mga putik-putik sa mga grasa-grasa. Tapos unbox lang natin itong ano, shock natin, itong Race Power. Stickers, warranty card, tapos ito yung pinaka baso nya. Ito yung pinaka shock. So ito, kasama siyang bracket. Ito pa. Ito. Tapos tool. Para sa preload adjustment. So ito, bali itong baso niya is nati 360. 360 siya. Pero ito is hindi siya. Bali tatlo settings nito. Ito compression, rebound, tapos yung preload. Bali ang adjustment nitong compression at rebound is 24 steps, 24 adjustment. So ready lang natin, isalpak natin dun para matry natin. So ito, na-install na natin yung shock. So yan yung naging forma niya. Medyo natagalan ako kasi tinitingnan ko paano yung magandang mounting eh. So far ito yung mas okay. Medyo may problema rito, so sumasakto siya. Ito yan, meron naman siyang gap. Ayan o, maganda siya. So na-adjust natin yan. Tapos ano pa ba, yung shock nga ay sa swing arm nagka-problema tayo kasi nga hindi natin makalas dahil na-stuck na siya doon sa chassis. Ayan, titestingin ko na lang muna itong shock. Tapos timplahin ko, adjust ko, tapos balik ko na yung kaha, test run ko na lang ulit. And yan guys, tinesting ko na. Tinesrun ko sa labas. Tapos ngayon, yun nga, tinatry ko yung chinecheck ko yung tigas niya. Medyo matigas pa. So kailangan pa ng konting adjustment to. I-adjust ko yung preload konti. Then tatry ko yung rebound tsaka compression. So ngayon, ibabalik ko muna itong mga kaha para matesting natin maayos. Tapos
sa next vlog natin, sana mapalitan na natin yung swing arm. So isipin ko pa paano ko didiskartehan yung swing arm nito. Tapos sunod yung brake system natin, yung harap likod ayusin ko. And ito na lang muna. Tetestingin ko muna tong bagong rear shock natin, yung race power. And yep, update ko kayo sa mga susunod na gagawin natin dito sa sniper natin. Okay? So thank you for watching. Ride safe always.